Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga lolo't lola, nanay, tatay, ate, kuya. Nandito po kayo sa inyong paboritong podcast, Siksik, Liglig at Umaapaw sa mga importanteng impormasyon. Maraming mga topic na paglalaliman na pag-usapan para sa ikabubuti ng bayan. Pinupuri ang tama at kinikriticize or kinokondina ang mali. Ito po ang Wala Kayo sa Lolo Ko. Kasama niyo po ang Lolo Romel ninyo. Kung tawagin ay si Lolong at ang inyong Lolo Bear, Pulitzer Prize winner na si Manny Mogato. Lamogs, Ay, magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga taga-subaybay, no? Kayo po ay inaanyahan kong sumama sa ating community, mag-like, mag-share, at mag-subscribe ko sa aming podcast ni Romel. At wala ho ito ngayon po si... ay isang mahalagang issue na naman ang ating tatalakayin. Sorry, akala ko tapos ka na, Mogs. Baka hanapin na naman nila si Ronald eh. Wala po si Lolo Manzanas ngayon. Siya po ay nasa Europe at Europe. meron isang secret mission. Ang sabi ng mga viewers natin ano raw, Mogs, nasa mission daw to arrest Harry Roque. Hindi naman. Wala ko siyang authority ganon. Pero siya po ay may importanteng lakad sa Europe. Okay. So kaming dalawa uli yun ni Mogs ang nandito. Wag ko kayong mag-alala. Baka akalain nyo guest na lang siya rito. Co-host ho siya. Kasi podcast namin tatlo ito ni Manny Mogs at ni Ronald. Pero ganun lang talaga kabisi si Ronald. Kaya kami ni Mogs ang Lagi na sa biyahe. Oo, laging nasa biyahe. Tapos, kung hindi sa biyahe, kung nasa may Maynila man, pinapatawag sa meeting, kaya naiipit sa meeting. So, yan po ang sitwasyon ng ating Lolo Jason Statham. Sa mga nagtatanong po, kagabi meron tayong mga supporters na gusto magpadala ng kanilang donasyon, suporta para sa ating programa para may pagpatuloy natin ito. Yan, tingnan nyo iba na yung posisyon ni Manny Mogs ngayon. Kitang-kita niyo na yung mga libro niya at minsan yung mga gamot niya nasa likod, di ba? Pati yung Jeprox na Jeprox niyang litrato sa likod, batang-bata pa si Manny Mogs. Kasi masyadong scene stealer yung niya yung kanyang pusa eh. Pero mas maganda tong view na to kasi kita-kita mo yung mga libro niya at tignan niyo, meron pang natitirang libro ng It's a Me book ni Manny Mogs. Meron lang may-ari, oh. May mga pangalan yan eh. Nakareserba na pala lahat yan, Mogs. May natira ka pa ba? Oo. May Marami-rami pa. Yan. Kung gusto nyo pong umorder, flash ko sa screen ito po ang aming email address. Sa lolo ko, wala kayo at gmail.com. Padala nyo lang po yung email na yan. Ako po yung sumasagot sa email na nun. Tapos pino-forward ko po sa, nakasisi po ang private email ni Manny Mogs para kayo ay maka-order. Okay? Ulitin ko po, sa lolo ko, wala kayo at gmail.com. Ngayon, kung gusto nyo naman magpadala ng inyong suporta, kagaya ng ilang mga natin, mga kaibigan natin Mogs sa Amerika, sa Japan, nagpadala sila ng pera para kita nyo naman, ang ganda na ng ilaw ng kinalalagyan ni Manny Mogs ngayon. Tapos ang susunod namin pag-ipunan ay yung microphone. Yung sa akin, inaantay ko na lang Mogs yung yung soundboard para na-mix ko yung audio natin. Pero meron akong lumang microphone dito na i-recycle na lang. Pero kay Manny Mogs, sisetapan po natin ng magandang microphone yan. At para syempre na rin, bibilan natin ng ng ilaw si Ronald Llamas para kitang-kita niyo yung ganda ng ulo niya. Nang masilaw yung mga galit, yung mga corrupt sa kanya. Ito po, ipa-flash ko po sa screen ang aming GCash account. Padala nyo lamang po dyan at scan nyo po yung QR code kung gusto nyo pong tumulong sa amin para kami ay makapagpatuloy ng aming programa. O di ba? Sa darating pong mga panahon, kami ni Manny Mogs ay magbebenta na rin ng t-shirt ala Christian Isguera, no Mogs? Kasi may mga nagtatanong na sa atin sa comment section gusto raw nilang bumili ng t-shirt na nakalagay itong natin, yung mga cartoons natin, yung chibi cartoons natin. Tsaka sticker ng wala kayo sa lolo ko, gustong-gusto. Nagustuhan daw nila yung design. So gusto raw nila maglagay siguro sa kotse nila or sa cellphone nila. Pwedeng-pwede po. Gagawa po tayo niyan at kung kakayanin pa ng katawan ng lupa natin. Hindi ko alam kung sino mag-manage pero try ho natin kung magkakaroon tayo ng Shopee store para ma-handle rin yung mga merchandise. Mga ngalakal na rin tayo, Mogs. So, mga interesado po, ulitin ko po, flash ko sa screen, sa lolo ko, wala kayo at gmail.com. Email lamang po sa atin. Okay, tuloy na po tayo sa ating unang topic ngayong araw na to. Meron na naman lumabas na pasabog Mogs si dating Congressman Zaldico.
Yan. Problema dito parang hindi ako makapaniwala na naman doon sa mga pasabog niya at may mga accusations pa na parang biglang gumanda yung ano niya, nag-iba yung hindi nagpalit ng damit pero nag-iba yung shape ng mukha, gumanda yung ayos ng buhok at medyo nagkalaman bigla yung mukha niya. Yung Ah, kanyang mukha ay parang square na eh, hindi Oh, na hindi na haba. patulis, paiba. Pero other than that, nakikita nyo sa screen, flash ko dyan yung ating main topic, ang political dynasties. Eh, hindi natin maiwasan, Mogs, no? Na sa dami ng mga problema natin na pag-usapan, dati kay Pinoy kasi, ang kanyang rallying cry, kung walang korap, walang mahirap. Parang lumalabas ngayon kahit na anong gawin natin mga batas, no? Para kontrolin ang corruption, kay may transparency pa. Kung iilang pamilya lang ang nagpapatakbo ng bayan natin. Kumbaga, isang bayan, isang pamilya, tapos yung kabilang bayan, isang pamilya na naman, na kumpare nung kabilang bayan or maaring napangasawa yung anak ni mayor, 'di ba? Ganun nangyayari. So, parang isang pamilya na lang din 'yon. Tapos yung hindi lang yung politiko yung magkakamag-anak, pati yung mga malalaking businessman magkakamag-anak din. So, yan po ang topic natin ngayon, araw na to. Pag-usapan natin ang sanhi ng mga problema ng Pilipinas daw ay ang mga political dynasties at itali na rin natin ito sa patuloy nating issue ng corruption sa ating bansa. Mag-comment lamang po sa ating live stream ngayong araw na ito. O Manny Mugs, ikaw sa tagal mo na nagko-cover ng politics sa bansa, ako laking kangkalo ko. Ang mga asistyo dyan matagal na naging mayor ang mga asistyo. Tapos parang ang hirap tignan din sa sitwasyon ko sa Caloocan. Yung mga pumalit na pamilya parang sunod-sunod na mga ano rin mga dynasties din eh. Nandyan yung mga Malonzo, nandyan yung mga Echeverry, no? Ngayon naman nandyan ang mga malapitan. Parang walang masyadong nagpapalit-palit eh. At nakita natin na ganito yung pattern sa buong Pilipinas. Meron pa nga isang pag-aaral na nilabas ang Ateneo School of Government na kung saan daw may political dynasty yung lugar na yon ay siguradong mahirap. So, nakikita mo ba, Mugs, na ito talaga yung isang dapat inaano natin, dapat ina-address natin na problema dito sa bayan natin, ang political dynasties? Oo, Romel, kasi alam mo, ah, halos 80% ng ating mga nakaupong politiko ay nasa miyembro ng political dynasty, no? Mm, Aparito Hulo, no? mm, mm. Talagang puro sorry, puro political dynasty yan, no? Tulad na lang sa Masbate, no? Mm. Yung nakaupong governor ay isang pamilya, yung mayor, yung congressman, abay, miyembro ng pamilya, no? Ah, ang pinakamatandang dynasty na political sa ang aking alam ay nasa La Union, La Union. Anong pamilya yan, Mugs? yung Ortega family, no? Mm, Dahil mm. yan, mahigit ng 100 years nakaupo dyan sa Wow. La Union, no? Sa probinsya, sa mga munisipyo, no? Pati sa mga municipal council, no? Mm. Barangay. Aba, minsan, lumagpas pa sa La Union, meron pang naupo sa Makati na Ortega, no? Oh, tama. Maliban dyan, siyempre, ang Pangulong Marcos ay Correct. produkto ng political dynasty dahil ang Mm, kanyang ama ay unang naupo sa Kongreso noong 1947. mm, No? Mula 1947 ay hindi na umalis ang mga Marcos sa Ilocos Norte. Maliban na lang noong 1986 nang maalis sa Panguluhan si Ferdinand Marcos Sr., no? Pero mm. bumalik din yan, no? Correct. Nung local election nung 1992, no? Ang Romualdez naman, matagal din nakaupo sa Leyte, no? Mm, mm. Pero
akala natin nung nawala ang mga Marcos noong 1986 dahil sa EDSA, ay naputol na ang political dynasty sa ating bansa. Pero Correct. nagbalik kasi Mm. hinayaan ni Pangulong Cory na bumalik ang mga local politics, no? At yung mga bagong politiko ay ganun din. Bumuo din ng mga dynasty. Tulad dito sa amin, sa Mandaluyong, Mm, tama. ang Abalos ay hindi na umalis since 86, no? Correct. Ate, ang mga Binay, hindi na rin Mm, umalis, tama. no? At may mga bagong dinastiya, no? Tulad ni Manny Pacquiao sa Jensan. Tama. Tama. Oo. Yung kapatid niya, asawa niya, nakaupo dyan sa Sarangani, no? So, yun po, ang malungkot na realidad sa ating bansa ngayon, no? Kasi habang namamayagpag ang mga political dynasty ay lalong naghihirap ang mga Pilipino. Kasi atong mga politiko to ay pinapaasa ang mga tao sa ayuda, no? Correct. Kaya tuwing election na lang, ay sila-sila pa rin ang nanalo. Wala lang pagkakataon. So, tayo ay umaasa na sana naman matuldukan na itong dynasty, no? Dahil nag-file na po ng bill sa Kongreso si Speaker Boji D, no? Na isang member din ng political dynasty para magkaroon ng anti-political dynasty bill. At merong counterpart bill ito sa Senado na pinal naman ni Senator Risa Ontiveros. Kasi alam niyo po, nung unang panahon, ang dynasty vertical eh. Correct. Vertical. Correct. Ang ibig sabihin ng vertical, Yung tatay, pagka mm, umalis, natapos yung termino, papalitan ng anak. oo. No? O kaya nung asawa. Kapatid o Oo. asawa. No? Mm, Ngayon hindi na vertical eh. mm, Horizontal na rin. Kasi oo. sa isang sa isang bayan, Mm, minsan sabay-sabay silang tumatakbo. oo. Tignan mo na lang sa Senado, dalawang tulpo, dalawang Cayetano. ano, Dalawang dalawang ersito. Ibilyar, no? Mm, Si Jinggoy at si JB, no? Sa Kongreso, ganun din, no? mm. Ah, Kayo ano lang eh, Carl Martin Romualdez na lang eh, di ba? Oo, yung asawa niya, nakaupo din. Asawa niya, anak niya. Hmm. Lalayo ko pa sa Quezon City, no? Yung anak ni Senator Tulfo, congressman din. Correct. Mm. Oh, may party list pa. Yung Oo. asawa. No? So, May mga bayan nga, Mogs, na ano eh, yung tatay, asawa, anak, pinsan, pamangkin, oh, bayaw, lahat nasa pwesto. tapos mga anak pa yan sa kabilang bayan. Tama, tama, nangingibang bayan pa. Oh. So talagang masyado na pong talamak yung political dynasty sa ating bayan, sa ating bansa. Sa Davao nga, Mogs eh. 'Di ba? Ang mayor, nahalal na mayor si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, Ang vice mayor, anak niya, yung dating mayor si Baste look, Duterte. okay. Oh, Ang congressman, dalawa ang congressman, si Pulong at yung anak niya. At correct. actually isa pa eh, may pamangkin siya na Duterte nasa may party list na ano na PPP party list ang kung tawagin nila. Duterte din. Pamangkin yata ni Digong to eh. So, pinsan ni Omar Duterte. Tapos, meron pang isa, si Rodrigo Duterte the third, si Rigo. Yun naman ang ano, yun naman ang konsehal na mukhang uupong ano Vice Mayor Mogs kasi nga by default hindi na makakaupo si dating Pangulong Duterte. Oh, So si Basti na magiging mayor, ang number one konsehal na si Rigo Duterte ang magiging vice mayor. So yan. Ayan yung perfect example ng ano ng napaka lawak tinatawag ng na dynasty. tinatawag ng Ateneo ng fat dynasty, napakataba. Pero Oo. Mogs, in defense naman doon daw sa mga dynasty. Naalala ko yun eh. Si Alan Peter Cayetano yung una nagsalita. Siyempre, sino bang nakikinabang sa dynasty? Siyempre, siya rin, di ba? Kasi nga siya, kapatid niya, asawa niya, nasa posisyon eh. Pero sabi niya, wala ro definition ang dynasty. Wala ro definition ng political dynasty. Anong sagot mo rito?
Eh, baka sa ibang kuweba sila tumitira. Alam mo, hindi, yung kay Cayetano nga, ang kine-question ko dyan minsan, dalawa sila ni Lani na nakaupo sa Kongreso. Yung Mm. first district at second district. Ang ibig sabihin pa, magkaiwalay sila ng bahay. O baka yung bahay nila Mogs ano nasa Sa may gitna. border, nasa gitna ng border. So yung yung isang kwarto nasa first district, isang kwarto nasa second district. Oo, kaya di ba? Kaya parang ang hirap eh. Pero sa isang banda, minsan yung isang pamilya nag-aaway-aaway din, no, sa politika. Tulad ng sa Oo. Taguig, hindi magkasundo si Alan Peter Cayetano at yung kapatid niya na si Lino Oo. Cayetano. Oo. No? Mm. Sa Ah, Makati. Makati, yung mga Binay nag-aaway, no? Ang masama niyan, Romel, itong dahil sa flood control project na corruption scandal, nasabit si Nancy Binay, no? Mm. Sinasabit sa ni Yusek Bernardo. Correct. Sakaling makulong o magkasuhan itong si Nancy Binay, ay for the first time since 1986 ay mawala ang Binay. No? Kasi ang mayor po ng Makati ay hindi po Binay. Correct. Tama. Oo. Di ba si Kit, ano yun? Anong apelyido ni Kit? Kenya. Ano no? Kenya. Tama, si Kit Peña. Yun, saglit lang yun. Pero baka nga, no? Hindi natin alam. Pero tingnan natin kung ano mangyayari dito sa investigasyon na to. Pero ang related dyan din yung isang tanong ko, Mogs, before ko ikabit doon sa issue ng corruption sa Pilipinas. Ang sunod pang depensa ni Alan Peter Cayetano, nasa demokrasya tayo eh. Pinipili ng mga tao yung dinastiya eh. Ibig sabihin gusto ng mga tao itong mga pangalan na to kasi tried and tested. Ano masabi mo doon? Meron bang choice ang mga bante, no? Kasi Ayun. unang-una, sa name recall na lang pagka-eleksyon, sino lang ba naaalala ng mga botante, no? Correct. Mm. Ah, alam mo na, siyempre may mga vote buying, no? At ang politics po sa Pilipinas ay money politics, no? Correct. Money talks. Oo, so sino may pera, sino ang may kakayahan na bumili ng mga boto ay isang nanalo, no? Yan. Doon nga sa sa for instance sa Capiz, Romel, no, itong Mm. nakarang term. Ang tumakbo doon yung anak ni Marojas, no? Oo, tama. Si Paulo. Natalo. Kasi yung Kalaban. tumakbong kalaban niya ay malaking kontraktor. Tama. At sino ba mas may pera? Correct. Mm. Ayun. Kaya ah, ah, kadalasan kung sino mas may pera, mas talaga ng politiko ay kaya kang talunin, no? Mm. So, yan po ang isa sa mga phenomenon sa politics sa Pilipinas, no? Money politics at name recall at of course, no, yung pagiging kilala dahil ikaw ay galing sa political dynasty. Oo. So, hindi ibig sabihin, nare-recall ang pangalan mo, makukuha ka agad. Diba? Yun Oh, yung sinasabi ni Mogs kanina. Kung may pera, nasa may posisyon na, may name recall pa, talagang talon-talo ka. Kaya tuloy, yung mga tao na gustong tumakbo, na malinis ang kalooban para magsilbi sa bayan, o kaya linisin ang bulok ng sistema, hindi nakakatakbo. Kasi matatalo ka rin nga naman, Mogs, kung ikaw outsider ka. Diba? oh, Hindi ka kapartido. Pangalawa, wala kang koneksyon ng mga correct. kontraktor, ng mga businessman. Kasi nga, Oo. kailangan nila yung politiko na tatakbo, pinaglalaban yung interest nila. Pag sinabing pinaglalaban ng interest, ako contractor, dapat ako parating nanalo sa bidding. O kaya ako businessman ako, dinudugas ko yung mga empleyado ko sa tamang pasweldo. O kaya naman, nandudugas ako sa business. Bibigyan niya lang yung politiko para, alam mo na, ayos na yan. Wala na tayong usap-usapan pa. Yung ang masamang nangyayari, Romel, no? Kasi dati, sa mga project ng DPWH,
ang may collusion ang mga politiko at mga kontratista, no? Correct. Mm. So, ang nangyari dahil sabi ng kontratista, aba sayang naman ang pera ko kung pupunta lang sa politiko, di ako na maging politiko, no? Correct. Kaya Meron po naisip ng tayong ano no, naisip ng contractor na ako na lang. yan. So, ibig sabihin, sa ating pong sitwasyon ngayon, meron pa mga 60, no? More than 60 na mga Mm. kongresista ang mga contractor din, no? Ah, Mm. ah, so sila na yung nagpopondo, sila pa ang gagawa. So double whammy sa kickback, no? Na Correct. overpriced na, no? Meron pang porsyento doon sa kontrata. Oo. Kahit din ito, dito na tayo papasok dun sa may pinag-uusapan natin na ano na political dynasties at corruption. Kasi nga itong si Zaldico, all of a sudden naging hero ng ano ng Duterte camp kasi nga siya raw ang mag-reveal ng mga kalokohan ng Marcos administration. Pero kung titignan po natin, ang Zaldico family ay meron ding political dynasty. Una, ang kapatid niya si Christopher Co, congressman. Ang anak ng kanyang kapatid, o bali pamangkin niya, party list representative din. Ang kapatid ni Christopher Co na si Diday ay vice governor pala. At yung iba pa nilang mga kamag-anak nasa may pwesto rin. So hindi to basta-basta rin tong pamilya ni Zaldi ko. Tsaka hindi lang So bali Zaldi, Christopher Diday and Angelina Natasha ko ang nasa politika. At ang pamilya niya raw ay hindi lang contractor mogs, kundi siya rin ang papatakbo ng isang malaking quarrying operation sa Albay na ito ang tinuturo ng Diocese of Legazpi para sa pagkasira ng mga bundok doon at ang dahilan ng pagbaha noong 2024 pagkatapos tumama ang dalawang bagyong Christine at Pepito. So, isang example din ang Zaldico sa sinasabi nating problema ng political dynasty sa Pilipinas. Tama dyan, Romel. Pero tandaan mo na bago pumutok itong flood controls anomaly, no, sa panahon ni Pangulo Marcos, nagsimula po si Saldico bilang alyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Correct. Kasi bago pa siya nahalal noong 2019, no? Sa Kongreso ay marami na siyang kontrata sa gobyerno. Mm-hmm. Lalong lumaki nung siya ay naupong congressman. Correct. Dahil nung panahon ng pandemya, kung maalala nyo, yung kumpanya ni Saldico na SunWest Corporation, Oo. isang construction company, ay nakakuha ng mga kontrata sa medical supplies. Ay pambihir, paano mo nangyari yun? Construction company. Construction company, tapos ang kontrata mo medical supplies, no? Oo. O tapos hindi lang yan. Pati sa DepEd, kumita rin siya sa mga laptop. Correct. No? Mm. Paano nung nangyari yung isang construction company nasa supply ng laptop? No? Mm. Talagang sobra-sobra po ang panginabang nitong si Congressman Saldico sa pamagitan ng kanyang close relationship kay Pangulong Duterte. Mm. Siyempre, dahil sinuportahan niya yung unity team, no? Noong 2022, ay namayagpaglalo si Saldico sa Kongreso at naging naging Appropriations Committee Chairman noong 2022, no? Mm. Hanggang 2020, kaya lang ngayong 2025, siyempre, nagbago na ang sitwasyon, no? Pero bago pa itong 2025, no? Ay talagang last year talagang uh, although na tapos na yung budget natin sa Mm. 2025 talagang dahil sa sinasabi nga ng maraming tao na itong most corrupt budget, no,
sa ating kasaysayan, eh natanggal po si Saldico bilang House Appropriations Chairman. Inalis po ni Pangulong Marcos, hindi man si Pangulong Marcos, inalis po ni Speaker Martin Romualdez at napalitan po siya para siguro mabawasan yung kontrobersya. Pero Correct. hindi na po napigilan at sumabog na nga ang kontrobersya dahil sa SONA speech ni President Marcos na mahiya naman kayo. Mhm. At ayon nga rito sa mga balita, Mogs, from 2016 to 2025, ang SunWest Corporation ni Zaldico nakakuha ng kontrata worth, handa kang marinig to, Mogs? Yun yan. 86.1 billion. Billion po, 86.1 billion para sa Bicol region pa lamang. Ang mga kontrata na yon puro sa construction, flood control, meron ding landslide facilities daw para sa Bicol International Airport. Pero nakita nyo, nagbago ba ang sitwasyon sa Bicolandia? Parati pa rin binabaha mo, di ba? Oo, binabaha pa rin. Hindi So, maiwasan. Tsaka may, ang ano dyan, may lahar pa dahil sa mayong correct. volcano. Oo, tuloy-tuloy naglalabas ang ngayon eh. Nakalimutan ko na kailan ako rin pumunta diyan eh, pero may kita mo, Mogs, 'di ba? Pag nasa may highway ka, yung binabato at niluluwa ng mayon, kahit yung mga malalaking bato, mga boulder in English, ang laki-laking bato, nilalabas niya. Nandiyan lang yan sa mga gilid-gilid ng kalsada at wala pa rin tayong magandang kalsada, so to speak, yung parang highway na masyadong na malapad na parang expressway diyan sa Bicol kasi yung Maharlika Highway pa rin ginagamit natin masikip, di ba? Oh, luma na kasi yung Maharlika Highway. Oo. Ano pa ni Ferdinand Senior yan, di ba? Kaya nga, Mula Ilocos hanggang Mindanao. oo. Yan ang Maharlika Highway. Nainggit kasi si Ferdinand Senior sa ginawa ni ni Dwight Eisenhower ba 'yon? Sa Amerika na gumawa siya ng famous na interstate highways na kinunikan lahat ng states. Kaya sa Amerika mag-drive ka lang pwede kang mag coast to coast eh. Pero dahil nga sa Pilipinas, hindi naman po tayo isang kontinente, gumawa siya ng Pan-Pacific Highway. Yun ang tinatawag. Yun ang official name ng Marlica Highway eh. Pan-Pacific Highway. But Pan-Pacific? Kasi nga po, ini-embrace niya yung iba't ibang isla. So meron tayong kay GMA pa no, Nautical Highway, di ba? Roro, Oo, Roro. kaya nagroro. Pero ang problema sa Amerika, ang mga highway nila, Mogs, no, hindi mo doon makikita yung mga yung mga bahay na nakatira, yung mga tindahan, may mga mall. Dito sa atin kasi kung nasan yung highway, nandun yung mga palengke, nandun yung mga bahay, nandun yung mga mall. Kaya tuloy nagta-traffic doon, kailangan lumabas ka pa ng highway para makapasok ka sa bayan. Doon mo may enjoy mismo yung town. So malinis yung highway, kaya mabilis ang biyahe. Dito Alam mo, sa Pilipinas, hindi ganun. na-experience ko yan, Romel, no? Nung bumiyabiyahe ako madalas doon sa Boston at sa New York, no? So, sa freeway, yung highway nila, wala Oo. kang makikita ang bahay doon. Correct, Kaya, correct. kaya nga yung pinsan ko nung nag-drive, sabi ko, paano yan pag naubusan tayo ng gasolina? Wala, Tama. wala kang tumakit ang gasolinahan, no? Puro, ano lang, parang puro, puro puno lang nakikita mo, ano? Wala kang makita ng kabahayan sa magkabilang highway. Sabi niya, hindi, marami dyan sa gilid-gilid. So, nung minsan na parang kaunti na yung gasolina namin, lumabas kami sa freeway at nga, sa gilid-gilid nila, may mga gasolinahan, no? Pero ang gasolinahan doon, Romel, self-service, no? Walang gasoline boy. Correct. Walang Wala nga. lagi ano sa'yo, ng gasolina sa kotse mo. So, bababa ka, ikaw Hmm. magagasolina. Kaya nga. Tapos, Oo. babayaran mo rin doon sa counter kung kano yung kinarga mo, di ba? Kasi monitor ng ng counter kung magkano yung kinakarga mo eh. So, ganun po sa Amerika, no? Talagang ang highway, talagang malinis, no? Correct. Oo, kaya minsan nga sa biyahe namin, inaantok na ako dahil Walang eh, lubak no? ang lubak kasi mo yung dire-diretso lang, Correct.
na yung between Boston and New York, mga 3 hours yan Oo, eh. malayo yun eh. 3 hours po yan, no? Mm. Talagang aantukin ka kung ikaw nagmamaneho. Oo. Ako nga nag-drive ako sa US, yung buong stretch ng New Jersey. Ang layo. Umabot ako ng ano ng New Jersey, ng Atlantic City sa South yun di ba? So New York to Atlantic City. Ang layo ng biyahe tapos merong isang area doon Mogs na sobrang straight nung ano mo ng kalsada. Tapos kasi magfo-fall yun. So yung araw pagka nag-set siya, hindi kagaya dito sa Pilipinas, 'di ba, pag nag-sunset sa atin kasi maliit ang araw. Doon, ang laki masyado ng araw at nakatutok mismo straight doon sa may highway. So mabubulag ka. Kaya may mga may mga ginagawa yung mga driver nila doon na parang dapat makapal yung shades nila or yung tinted yung kanilang mga salamin kasi straight na straight eh. Well, anyways, ang kwento ho namin ni Mogs dito is maganda ho ang mga kalsada doon sa Amerika kaya wala kang mararamdaman ng mga lubak. Dito sa Pilipinas kakagawa pa lang. Dalawa lang ang pwedeng mangyari doon sa kalsada rin sa Pilipinas eh. Kakasimento pa lang, magkatapos ng ilang buwan, sira na kagad, kaya babakbakin. O kaya kakasimento pa lang, bagong-bago pa, babakbakin uli kasi kailangan gastusin yung pera. O nga, kaya nga sila sabi ni Pangulong Marcos, no? Ewan ko kung kailan sinabi to, parang early this year, sinabi niya na dapat ang mga kalsada ay hindi taon-taon nire-repair. Correct. Dapat daw tumagal ito ng at least 10 years. No? So mas makapal po ang semento niyan na may mga bakal at hindi po ampaw. Kasi kadalasan sa atin, yung mga kalsada, iniispalto. No? Mm, mm. Pagka umulan, tanggal ang espalto, bakbak, so Yun. gagawa ka uli ng panibago. Mm, mm, mm. Ginagawa kasing gatasan ng ating mga politiko ng DPWH yung mga road project, no? At lahat ng infrastruktura. Kailangan mo i-repair ng taon-taon. Minsan, hindi pa kailangan ng repair, repair na. Yun Basta, din kasi, Mogs, ang nakikita kong problema dyan, para pinag-iinitan natin masyado rin ang mga contractor, which hindi naman talaga sila walang kasalanan, no? Pero ang point ko dito is, kung pinag-iinitan natin ng mga contractor, bakit hindi natin pag-initan din ang mga DPWH personnel na siyang dapat nag-assure na yung during construction, quality yung mga ginagawang kalsada at mga taga-commission on audit din. Kasi sila dapat ang nagbabantay din at tinitingnan nila yung quality. Kasi may consultations din naman silang ginagawa dyan, Mogs, di ba? Pagdating dyan sa technical evaluation ng mga projects. So, doon lang ako nagtataka na bakit hindi rin napapanagot itong mga employee ng DPWH pagdating sa mga substandard na proyekto. Well, I think gagawin na yan ngayon dahil di ba yan ay lumalabas sa investigasyon ng ICI na yung mga substandard na mga proyekto. alam mo, Romel, hindi naman kasi ang DPWH mismo ang gumagawa ng proyekto eh. Kasi nga, Mm, binibigay po ito sa mga contractor. No? Nag-bidding sila, correct. na-award sa contractor. Ang trabaho lang po ng DPWH ay inspeksyonin yung mga project kung tama ba yung standard, tama ba yung ginagawa nila at naayon dun sa programa o sa kontrata. At pag nakompleto po, report nung DPWH yan para po mabayaran ng gobyerno ang mga kontraktor. No? So wala pong partisipasyon ang DPWH kundi ang mag-inspeksyon at tignan kung nasa ayos ang ginagawa. No? Pero alam mo, Romel, simula lang pumutok itong issue ng infrastructure na anomalies, no? Oo. Uh, July at August, no? Ah, ang tingin ko maraming project ang natenga, no? Kasi hindi na tinuloy yung mga flood control projects na nasa 2025 GAA, no? So, ang tingin ko halos 800 million pesos po Mm. ang natipid ng ating gobyerno dahil hindi pa natuloy yung mga proyekto na dapat gawin, no? Under the GAA, no?
Ang nangyari dahil sa bumagal po ang government spending sa infrastructure, ay bumaba po ang growth rate natin ng 4%, no? Noong third quarter. Kung maalala nyo, yung SONA ni Pangulong Marcos ay in July. Mhm. So, covered po yan ng third quarter, no? July, September, third quarter po. Tumigil po ang mga proyekto, kaya nagkaroon po ng malaking gap sa ating government spending, kaya Right, bumaba right. yung ating growth rate. Mhm. Ngayon po, naghahabol tayo, no? So meron tayong 800 billion, no, na pondo na natenga dahil sa mga anomalya. So hindi ko alam kung yan na po ay magamit sa huling quarter, no, yung October, November, December, no. At maaring kaya po umaasa ang ating mga economic managers na tataas po ating growth rate kasi sinimula na po ng gobyerno na palabas ng pondo para gawin, no, yung mga gawaing bayan na hindi nagawa nung third quarter. At alam mo, no, karamihan dito ay para sa rehabilitasyon ng mga lugar na sinalanta ng lindol at baha, no, lalo na Mhm. sa Cebu, sa Visayas at sa Northern Luzon. So, asahan po natin na tataas puli ang ating economic growth dahil handa na pong gumastos ang ating gobyerno. Ang laki Mhm. nung itenga eh. Ang laki Oo, nung posible. 800 nabitin billion. lahat eh. Oh, Correct. 800. Yun ang problema na dahil nga sa issue ng corruption, so pinatigil muna ang mga construction, pero ang epekto naman nun, ang government po kasi ang number one spender. Kagaya yung sinabi ni Manny Mogs, no, no nakarang episode natin, consumer driven yung ating economy. So kailangan may bumibili, may gumagasta. Ang number one pong gumagasta sa Pilipinas ay ang gobyerno. So dahil tinigil ng gobyerno ang paggasta, bumagal ang takbo ng ating ekonomiya. So kaya po, yan ang dahilan bakit mahal ang bilihin, mataas din ang palitan ng piso sa dolyar. Well, masaya yung mga ano natin, mga kababayan nating may kamag-anak ng mga OFW kasi yung pinadadala nilang pera dito, ba, ang laki ng ano, ng kapalit. Pero syempre, ang kapalit naman nun, ang mahal ng bilihin. So halos Oh, baliwala lang din. Kasi ang mahal ng gasolina, mahal ang pagkain, eh magpapasko pa naman, eh 'di ba? Nandiyan ang bilihan natin ngayon. Nandiyan ako nung mga nakaraang linggo mogs sa Maynila, grabing traffic kasi nga sabi sa akin ng kaibigan ko, nakalimutan mo na no. Sabi sa akin, eh shopping season na, nagsimula na. oh, correct. Oh. Kaya ganun ang tindi ng traffic, lalo na sa mga malls, grabe yung mga tao. Kaya alam mo, dahil sa shopping season, Romel, inaasahan ng MMDA na magkakaroon na naman ng Carmageddon dito sa Oo, Metro yan na naman. Manila Oo. ng traffic, no? Oo. Pero sa isang banda, mabuti po ang dinudulot niyan kasi wala po sa mundo ang mga Pilipino magprotesta. So, Oo nga. after ng November 30, no, sa protest sa linggo, palagay ko ceasefire muna, wala muna protesta sa December, no? Oo. So, hindi ko inaasahan na magtutuloy-tuloy ang mga demonstration, mga rally, dahil wala po sa mood ang mga Pilipino. Kaya sayang na po yung mga masabog ni Saldico dahil hindi na po papansinin yan. No? Hmm. Eh, Kasi yun. mga Pilipino, mas gusto nang mamili dahil sa Christmas sa holidays kaysa makinig sa kung anong isinisiwalat ni Saldico na installment basis, no? Hmm. So, ngayon, ang dinadabit naman niya ay si Sandro Marcos Hmm. na meron daw mga insertion sa flood control projects. At sinasabi niya na sa 2026 budget ay meron ding insertion si Pangulo Marcos sa NEP naman. NEP yun eh. Talagang meron siyang insertion. Kaya nga ang So, trabaho nila eh, bantayan kung ano yung insertion eh. Trabaho yung ng Kongreso yun eh. insertion po ay hindi masama. No? Mm. Kasi talagang minsan nag insert po yung mga kongresista, mga senador, sa mga proyekto na gusto nila. Mga pet projects nila. Oo, kung ito po ay na gagawa ng maayos, no, walang korupsyon,
Correct. walang kickback, ay maayos po yan dahil nagagawa po yung dapat na gawin, no? Na tingin ng mga kongresista at mga senador ay dapat na prioridad na proyekto dun sa mga lugar nila, no? Kaya Mm. nagkakaroon po ng hindi magandang konsepto yang Insertion. insertion dahil po sa kickback, no? Na Mm. nung panahon po nung 2022 hanggang 2025 ay umaabot sa 25 to 30% ang kickback, no? Iyan po ay sa mga proponent pa lang, sa mga congressman, no, at senador. So, ibig sabihin, meron pang kaunting kickback sa DPWH, sa DBM, sa COA, kung saan. Correct. So, malamang, pati LGU, kaya malamang matila sa proyekto mo, ano na lang, uh, 40 o 50% ng Mm. project cost, no? Mm. Ngayon, para matapos po yung proyekto, no, na maayos, talagang ino-overprice po nila, no? No, kunyari, ang project ay nagkakahalaga lang ng ah 100 million, gagawin ng kongresista, ng kongreso at ng senador, gagawin ka na yan, 200 million yung project. Para Mm. yung 100 million, sa kickback po yan mapunta. Oo, tama. Nang galing ako mog sa round table discussion nung nakarang Sabado ng aking organisasyon, yung Philippines Communication Society. At yun din yung ano namin, inauguration in office as officers. Nagsalita doon sa plenary, tatlo yung speakers eh. Si Dondon Parafina, si Arlene Burgos ng Inquirer.net, at si Father Manuling Francisco ng Ateneo de Manila University. Nagulat yung mga tao, ba't may pare magsasalita doon? Baka akala nila tungkol sa activism na naman. Pero ang ganda ng mensahe niya eh. Kasi meron siyang mensahe na sa tindi ng problema natin dito sa Pilipinas, may apat tayong choice kung paano tayo magre-react. Una, wala ba tayong pakialam? Sabihin natin, "Ay, hindi naman ako na nakakawan, eh. Bahala ka dyan sa buhay mo." Di ba yung parang nangyayari na Hmm. nag-aaway yung ano mo, kapitbahay mo. So, wag ka nang makialam diyan kasi hindi mo naman away yan, di ba? Pangalawa, ikaw ba ay would you fall into despair? Ikaw ba ay aalis na lang ng Pilipinas? Kasi nga, sabi mo, wala nang pag-asa sa Pilipinas. Or ikaw ay magagalit. Talagang galit na galit ka na kaya ang gagamitin mo ay violence. Sabi nga ng isang kaibigan ko, Mogs, na professor sa Central Luzon State University, inamin naman niya, yung lugar nila ro sa Nueva Ecija parang recruitment ground ng mga kaliwang grupo, yung mga NPA. Kasi itong mga kabataan, yung gigil na gusto, meron kagad magbago sa bayan natin. Para sa kanila, wala nang ibang pwedeng gawin kundi gumamit ng dahas at violence. So either pumatay ka or mamundok ka. Ganun ang ano nila eh. Ganun nasa Oh, isip nila. correct. Pero ang turo ni Father Manuling, huwag tayong mawala ng pag-asa. Makiisa tayo, gamitin natin yung lakas natin, yung boses natin para i-expose yung mga kamalian. At syempre, tingnan mo, di ba? Kung hindi tayo nag-ingay ng nag-ingay, kung hindi tayo nagsumbong, doon sa mga nakikita nating mali sa mga proyekto sa probinsya. In fairness, 'di ba, gumana yung isumbong mo sa Pangulo website eh. Kasi doon maraming nakuwang tip ang hindi lang ng gobyerno pero mga kasama natin sa industriya, sa mga investigative reporters, doon nila nakita yung ibang mga proyekto kung hindi substandard ghost. So ibig sabihin po, ito yung purpose ng ganito mga podcast na hindi tayo nagre-resulta into violence, hindi tayo nagre-resulta ng wala akong pakialam, bahala kayo sa buhay ninyo. Kaya ako mag-vlog na lang kung anong kinakain ko o kaya mag-vlog na lang ako kung ano, saan namasyal si Manny Mogs, di ba? Yan. Kasi may mga, hindi ko naman sinasabing mali yung ginagawa nila, no? Kung gusto nila mag-food vlog or travel vlog, walang basagan ng trip. Pero kami ho nga ni Manny Mogs dito, may mga nagtatanong sa amin, nakakapagod yung ginagawa nyo, ba't nyo pa rin tinutuloy? Ito nga po, dahil gusto namin kayong ma-inform, gusto namin kayo ay patuloy na makakuha ng tamang impormasyon na magagamit nyo para makagawa ng tamang desisyon. Yan po, kaya si Manny Mogs kahit po retired yan at tingnan nyo, sinisipon-sipon at medyo nilalagnat. O, di ba? Patuloy pa rin po sa pagsisilbi sa inyo sa pamamagitan nitong podcast na ito. Alam mo, Romel, nabanggit mo yung Nueva Ecija, no? Merong isang senador na merong property dyan sa Nueva Ecija.
Kala mo yung bayan na yan, ay napaka-backward. Wala man lang 7-Eleven. Oo nga. Walang Jollibee, walang McDonald, no? Oo. Doon sa kanyang bayan na yan, aba, ay nagpapatayo ng isang malaking mansyon. Ba? O, malaking mansyon. At nagulat ang mga tao dahil tumigil ang paggawa. Nawala yung mga ano, heavy equipment, no? Bigla natigil. Nung pumutok yung flood control scandal, tumigil. Tumigil bigla. Ngayon, hindi nila alam kung tutuloy pa yung pinapagawang mansyon ng senador na to. Hmm. Anong clue dyan sa senador yan, Mogs? Aba maka-DDS. Ay, ayun. Ayun. Tapos, Kaya siguro tinigil, baka siya ay papagbalikan. oh, babae, lalaki? Lalaki, siyempre. Lalaki. Oo. Lalaki. Eh, di So, naman pwedeng kay Amy Marcos yan dahil Nueva Ecija eh. oh, nga eh. Ilocos si ano eh. Ilocos si Amy Marcos eh. Bahala na kayo sinong gusto nyong Oh, punto. ilan lang naman sila doon, 'di ba? Eh, yung dalawang senador na DDS eh taga Davao, Ikaw, oo, ba? Oh. Tapos yung isa eh may ano na, may political dynasty na rin sa Bicol, 'di ba? correct. Mm. Oo. Oh, so ilan na lang Eh, po 'yon. ano kayo? Pero may isa pang ano, na-link sa mga kontrata sa gobyerno, no? Construction project, no? Isang kongresista. Ang bahay naman ay sa Batangas, Romel. 'Yun. Oo. Ang bahay niya ay magkabila ng highway, no? Oh. Kabila ng highway. Mhm. Para hindi natatawid sa highway yung mga sasakyan, Hmm. at kumuha ng tunnel. Para i-connect yung dalawang ano, mansyon. Oo, kumuha ng tunnel para i-connect yung dalawang bahay. Ay, bahala Oo. na kayo sinong congressman yan. Ayan. So, di ba, dito kayo nakakarinig ng mga ganyan. Kahapon, meron kaming kinukwento ni Manny Mogs na congresswoman na nagsha-shopping ng lote sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Eh ngayon naman, sa Nueva Ecija to Mogs, no, parehas. Nueva Ecija at saka Batangas. At Batangas. Oh, Ano, di ba? Yung sa Batangas, yung ano, sa Batangas yung ano Mogs, no, yung may, tunnel. yung dalawang ano, yung may tunnel. Oh, may tunnel. O yan. Oh. So, hulaan nyo na lang ho. Hulaan nyo sa ating mga comment section at babasahin natin yan sa susunod nating episode. Eh, balay natin kung sino yan. At malay natin, no, Mogs, no, sa darating na mga araw, eh, dahil nga open na ang salin, hindi gaya ng dati, imagine niyo yun, noong 2016 hanggang 2025, di ba? Hindi na ilalabas ang salin dahil ayaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at pinoproteksyonan ng dating Ombudsman Samuel Martires. Ay, pupuntahan ko lang, Romel, no? Kasi nabanggit mo yung SALN. Aba, ang SALN po ni dating Pangulong Duterte ay umaabot lamang sa 37-38 million, no? Sabi, no? Mm. At si Sara Duterte umaabot naman ng 88 million. Oo. Magkano binabayad kay Kopman Monthly. monthly? Monthly. Oo. Kulang yung kanilang salin. Oo. 150 million ba, Mogs? 150 Oo, million pesos? Oo. iba lang sa atin. Oo. 150 million. So, saan niya ho kinukuha yun? So, kung meron mang donasyon, aba, eh, sino nagdo-donate? Di ba? Oo. Galing ba ng ano yan? Kinita sa Farmally, Mogs? Hindi lang Farmally. Hindi lang. Oo. O, di ba? Kaya nga sabi ko, ano eh, dun sa isang post ko, Mogs, at uulitin ko rito sa ating podcast, kung ang inyong panawagan para sa isang malinis at corruption-free na gobyerno, eh, dahil tinatarget nyo lang ang isang politiko at para makabalik ang inyong manok na politiko, parte kayo ng problema, hindi kayo parte ng solusyon. Kasi kung nananawagan tayo ng malinis na gobyerno, nananawagan tayo ng transparency, nananawagan tayo ng accountability, lahat ng politiko dapat yan. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi, imbestigahan nyo lang si Marcos pero ayaw nyo imbestigahan si Duterte. Mali rin naman sabihin nyo si Duterte lang imbestigahan natin, hindi kasamang imbestigahan ng mga Marcos. Sabi nga ni Ronald, di ba, Mogs? Eh di isama na nila kahit si Pinoy, Lahat panahon nga ni dapat Pinoy, kasama dyan. Hindi kahit lang si Chris Aquino imbestigahan. yung Duterte at di lang Marcos, lahat ng
ating politiko na na-involve sa construction dapat maimbisigahan, dapat na alisin sa posisyon, no? Kasi hindi po titino ang ating bansa kung patuloy na merong nangyaring korupsyon sa ating gobyerno. Correct. At Pero alam mo, yung isa pang sige, Mogs. gustong mangyari, no, ng mga ilang sektor sa ating lipunan, sabihin na natin yung mga kaliwa, no? Yung bayan at yung Makabayan Black sa House, no? Ang Mm. kanilang panawagan ay bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos at si Vice President Sara. So sino naman ang papalit, no? Ang gusto nila ay isang transition council, no? Alam mo, Romel, tataka ako, no? Magkalaban yung kaliwa at kanan, no? Oo. Kasi yung mga kanan, ito yung mga nasa dating NTF LCAC eh. Oo. Tapos yung kaliwa nasa mga Bayan Black. Aba ngayon pareho sila ng panawagan ng karoon ng Transition Council. Oo nga. Eh, yan po ay bawal, no? Kasi yan po ay extra constitutional measure, no? Yeah. Hindi po dapat na mangyayari yan. Hintayin na lang po natin yung 2028 election. Mm. Kung sino manalo, di dapat nating respeto. Pero hindi po dapat na manawagan tayo ng palitan na, no? Dahil unconstitutional po yan, no? Kasi Correct. kung gusto naman palitan si Marcos at si Duterte, dapat ang susunod na po ay yung Senate President. Correct. Tama yun. I was about to say it. Kasi pag nag-resign po ang presidente at vice president or in the case na biglang incapacitated sila either by illness or namatay sabay, ang susunod po sa ating presidential line of succession ay Senate President. So there is no such thing po ron sa sinasuggest nila ng Transition Council. Wala po yun. At ito pang malaking problema ko ron, Mogs. Tinanggal mo ang Marcos sa Duterte, sinong papalit? Baka isang political dynasty na naman. Hindi naman natin na-solve ang problema eh. Correct. Kaya nga, so hindi po dapat na transition council, no? Ngayon, kung gusto nyo si Tito Soto papalit, abay, mahirap pangyari yan kasi ayaw nga mag-resign ni Marcos, ayaw din mag-resign ni Sara Duterte, no? Correct. So, ang gawin po natin, hayaan na lang po natin na matapos ang kanilang termino sa 2028, no? Para wala pong gulo. Kasi pagka nagkagulo at nagkaroon ng transition council, baka po sumadsad ang ating ekonomiya, Tsaka no? labo-labo na yan eh. Kasi So, alam mo naman eh. ngayon pa lang nahihirapan ng ating ekonomiya, no? Correct. Pagsak yung natin, third quarter natin, growth rate, 4%, no? Mm, Mataas ang piso ang dolyar laban sa piso, no? Ang stock market mo below 6,000 level na, no? correct. So talagang hirap na hirap po, no? Ang ating ekonomiya. So tigilan na po natin ang magugulo, no? Hayaan na lang sila matapos, pero hindi po ibig sabihin na hindi tayo maggugulo, pero Correct. ang dapat pong mangyari ay tuloy po ang investigasyon at panagutin yung dapat na managot dyan sa mga anomalya. Oo. At hindi ibig sabihin nun mananahimik tayo. Kasi noong O, 2016 to 2022, Mogs, di ba, kapag may mga criticism tayo sa gobyerno, ang unang babanat kagad sa'yo, NPA ka siguro. o, Tumulong ka na lang, adik puro ka puna, di ba? Ganun eh. ka, adik ka. O adik ka, puro ka puna, komunista ka siguro. Ngayon sila naman yung puna na puna sa gobyerno. O sila siguro yung adik, sila siguro yung komunista. Pero yun nga, Mogs, nakakatawa sa sinabi mo no? Sila yung galit na galit sa mga komunista. Aba, sila ngayon nakikipag-partner sa mga komunista. At para sa kaalaman po ng lahat, no, ang PDP Laban po ang may partnership sa Chinese Communist Party. Correct. Tama ka, I-google niyo Roque. po yun. O, May partnership sila. So, sila po yung galit na galit sa mga komunista, pero sila yung nakapag-partner sa mga komunista. So, lahat na lang sa kanila ng mga taong merong legitimate na opinion or criticism sa ginagawa ng gobyerno, automatic sa kanila komunista o adik. ayan, tama yan, Romel, no? Kaya nga, ang ating armed forces of the Philippines ngayon ay iniimbestigahan na yung mga political parties at mga political groups na nasa likod ng demonstration, ng mga protest ito, lalo-lalo sa
labas ng Camp Aguinaldo sa Gate 4, no? Oo, tama. Kasi sabi nila masyado raw lavish yung protesta nung nangyaring November 16. May food catering pa, Romel. Nakita Organize, sa organize, eh, no? may food catering, no? Dinaigang EDSA uno, eh, no? Kasi yung EDSA Oh, 1, ano, eh, nakabalot yung mga pagkain at inaabot-abot mga sandwich. Ba ito may di ba? catering? O, pack lunch lang yun to. Oo. Catering. Oo. Kaya sabi nila may ano daw, may foreign hand dito sa nangyaring protesta diyan sa People Power Monument. Oo. Tapos biglaan tayong merong nag-launch Mogs, no? Eh, yan ang siguro next topic natin. Ba, biglang magkaroon ng isang academic event para sa pag ano raw, pagsusulong ng pag-aaral ng pagkakaibigan ng Pilipinas at ng China. Meron tayong pag-uusapan yan later on. Invitahan natin si Commodore J. Tariela. Aba, alam mo, Romel, umatid ako dyan. Oh, oh, Ako mabuti hindi ka ay naimbitihan dyan sa pagpupulong na yan. oh, anong mga Ako napag-usapan naman? na nagsalita, siyempre, pro-China. Mhm. May isang speaker na ang kanilang kinuwento, no? Yung kanyang mga biyahe sa China, no? Sinabi niya na siya ay nakapunta na sa 26 out of 32 provinces sa China, no? Mhm. At sobrang ganda raw ng China. Sobrang modern. Sabi niya, mayroong kotseng lumilipad at may self-driving cars na hindi mo makita sa US at sa Europe. O Sa China. tapos, Galing, ano? o tapos, Yun. Sabi niya, dapat daw maging kaibigan ng China. ang kaibigan pala ang China kaya nangaagaw ng property natin. Ano Ah, eh, kapitbahay natin ho ang China, pero ang problema dito, kinakain niya yung ating ano, yung lupain at hindi lang yung lupain, kumbaga kapitbahay mo Mogs, aba, siya nag-harvest ng mga pananim mo. yun. Nag-harvest ng mga ano mo, ng mga gulay mo, ng mga tanim mong mga yung bunga ng puno ng mangga mo at ng inyong Langkin, yung lupa mo. inaangkin na yung lupa, inaangkin pa yung mga ano, mga resources. At tapos pag pinaglaban mo, aba ikaw pa yung masama, 'di ba? Oo. Alam mo, Romel, may isa pang nagsalita doon, no? Na hindi ako makapaniwala, no? Na ang mga kalabaw daw sa Pilipinas galing daw sa China. Oh, inangkin na rin. Oo, kasi sinabi niya na nung panahon ng giyera ng Amerikano at ng Amerika, nung uh, Amerikano at Hapon. American Civil, American Philippine War, mga Philippine-American 1900, War, oh. 1900, nagkaroon daw ng tagutom at lahat daw ng mga kalabaw ay kinatay. Kaya walang naiwan. Kaya they have to import yung mga kalabaw sa China. So yun daw ngayon ang nanay ng mga kalabaw sa Pilipinas galing sa China. Oh, Parang talaga? hindi ko panipaniwala, Romel, no? Aba At talaga? ubus ba ang kalabaw sa Pilipinas? Kaya nga, eh 'di ba, alam naman natin sa history, hindi napasok ng mga Amerikano ang Mindanao. Oh, Eh wala correct. bang kalabaw sa Mindanao? Oh, correct. 'Di Oh. ba? Nagkakabobohan na tayo, niloloko pa tayo eh. Kaya nga sabi nga ni Rol Llamas, ginagawa niyo kaming bobo eh. Matagal na kaming bobo eh. Yan pang isa, sabi niya, Oh, ano ba? yung rice terraces daw dyan sa Mountain Province, sa Ifugao, sa Benguet, galing din sa China yan. Oh, talaga ah. Eh baka Oh, mamaya yung araw, ang buwan at ang mga bituin eh sa China rin. So dapat malamang. eh o kasi Pati unang pati kung saan pinako si Hesus Kristo. Yung aba, pako galing yung China. Pakuro imported galing China ba? Oh, Baka nga yung mga ano, yung mga leather na suot ng mga Roman soldiers eh galing China. galing China. O nga, Oh. natatawa nga ako kasi merong mga comment eh, ano, inaaway ng mga, 'di ba, nagsalita yung Prime Minister, bagong Prime Minister ng Japan, Mogs, na kapag inatake raw ng China ang Taiwan, eh wala raw magagawa ang Japan kundi depensahan din ng Taiwan for their own security, which titingnan mo, may point naman ang Prime Minister kasi nga yung security ng lugar yun eh. Iba galit na galit ang China. So, sa dinami-dami namang insultong binato nila sa China, na natawa ko, sabi ng mga ano ng mga troll ng China, eh, isoli daw ng mga Hapon ang ramen. Kasi Chinese influence daw yun. So, ano kaya susunod? Sasabihan nila ang mga ano, mga Italian na ibalik ang pasta? Kasi invento lahat, naman. lahat na galing sa China eh. Kaya lahat na lang inangkin nila eh. Eh,
ito nakakatawa, Mogs, hindi lang China ang nagpapakalat ng ganyang naratibo. Meron din tayong mga kababayan na ganyan ang naratibo. Yung mga mga Duterte supporters, yung mga kilalang Duterte trolls na sinasabi nila na kahit nga si Commodore J. Tariela, sinasabihan niya na maaaring yung suot mo or yung mga gamit na ginagamit ng Coast Guard galing China, so wala kang utang na loob sa China. Ginagawa niya mo on China. Parang tapos wala na tayong pwedeng wala na, ganun lang ba ang gagawin natin? Anong suot mo? Isauli mo. Anong kinain mo? Isauli mo. Ganun na lang tayo. Parang bata no? Actually, yan din ang logic ni Pulong di ba? Oo, tama. Oo. Ang ano pa yung logic ni Pulong, natawa ko, sabi niya na barely nakilala ng mga Pilipino si General Nick Torre bilang PNP chief. Naisip ko, hindi naman siya nakilala. O nga, may point ka kasi saglit lang siya naging PNP chief. Pero kanino siya nakilala? Nakilala siya bilang siyang umaresto kay Kibuloy at siyang umaresto kay Rodrigo Duterte. At hindi matatanggal yun. Kaya yun ang masakit sa kanya. Kaya kahit anong insulto niya, si Torre, kahit naman wala siguro sa pwesto, ngayon, siguro natatawa lang din yun. Kasi sabihin niya, ako naman umaresto sa tatay mo. Diba? Kaya nandun ngayon sa Netherlands, wala kang magawa dahil nga dahil kay Nick Torre. Okay, so Mogs, anong final word natin dito pagdating sa pagbabantay natin dito sa investigasyon? Kasi maraming lumalabas na mga, ang dami-dami talaga, Mogs. Ito, kailangan isingit ko to at kailangan makuha yung opinion mo rito. Ang daming mga lumalabas na mga Facebook page, even mga YouTube account, biglang naglalabas ng breaking news, flash news. Pero hindi mo alam kung sino yung reporter, bagong bukas yung or bagong create yung YouTube channel, hindi mo alam kung legitimate na news organization yun. Tuloy pag pinapanood mo ito, may kaibigan ako, nagpadala sa akin bago lang. May inilabas na raw na dokumento si Senator Ping Lacson na magdidiin at siguradong tapos ang political career daw ni Senator Marcoleta. As much as I want to see that happen, pero nung chinek ko, hindi totoo eh. Tapos may kita mo, maayos yung website, Mogs. May website talaga sila pero again, walang pangalan ng reporter, hindi mo alam kung saan yung opisina nila at bagong bukas lang yung bagong create lang siguro yung website. So, ano may bibigay mong advice sa ating mga kababayan na nanonood ngayon na nakakita ng ganitong klase mga impormasyon sa kung anong-anong quote-unquote news organization, biglang naging news organization at kung ano-anong mga breaking news daw or mga exclusive report ang nailalabas nila patungkol dito sa mga issue sa corruption issue or even sa away ng Marcos Duterte. Alam mo, may pag-aaral dyan, yung Oxford University, no? Mm, Yung Reuters Institute na sa tindi ng pag-aaway ng Marcos at Duterte, no, ay dumadami din yung disinformation. correct. So, mag-ingat po tayo sa paggamit natin ng social media, yung YouTube, yung Facebook, yung TikTok at Instagram, no? Pati na yung Twitter, no? Marami po diyan hindi totoong informasyon o detalye ng balita, no? So, dapat po tayong magtiwala lamang sa mga reliable at traditional na news sources, no? Yung dyaryo, telebisyon at radyo, no? Mm. Kilala natin, no? Inquirer, ABS-CBN, GMA, no? TV5 o Rappler. Pag hindi po galing dyan ang balita, malamang na malamang peki po yan. Correct. Invento yan. So, mag-ingat po tayo na maniwala sa mga balita na lumalabas dahil ang dami po talaga ngayong propaganda at disinformation. Mm. At dadagdagan po yung sinabi ni Manny Mogs, no? Magtiwala lamang po sa mga news organization na una, merong talagang legitimate na website, merong legitimate na YouTube channel at higit sa lahat, nakikita nyo ang muka at pangalan ng mga reporter. Okay? Marami po kasi diyan gumagawa lang ng mga Facebook page o kaya YouTube channel para kumita. At hindi na rin po nalalayo diyan yung kung sino-sino na lang Mogs ng mga podcasters na biglang, uy, naging political analyst. Isa niya hinuhugot yung kanyang mga yung kanyang mga pinagsasabi, di ba?
So ingat din po tayo kasi yan po yung narinig natin, di ba, 2016 hanggang 2022, respect my opinion. Hindi na po naman po lahat ng opinion tama. Lahat po tayo may karapatan sa ating sariling opinion. Pero sana po, pakinggan natin yung opinion na nakabase sa tamang impormasyon. Okay po? Kasi maraming mga opinion dyan, lalo na yan, kagaya ng sinabi ni Mugs, opinion ng mga taga-China na ang ganda-ganda ng China kasi may lumilipad na kotse. So, ibig sabihin, okay na yung ginagawa nila sa atin. Okay na yung makipagkaibigan tayo dahil lang doon. Oh. Pero ito pong sigurado kami ni Manny Mugs, hindi po kami makakabalik ng China hanggang ang Chinese Communist Party ang nasa kapangyarihan. Kasi pag-iinitan kami niya sigurado. Lalo si Manny Mogs kasi nga ang dami niyang mga analysis na inilabas patungkol sa aggression ng China diyan sa sa West Philippine Sea. Okay, so flash ko lang uli dito sa screen natin Mogs yung ating email. So sa mga gusto pong mag-message sa amin, umorder ng libro ni Manny Mogs, wag pong kalilimutan, email lang po sa lolokowalakayo@gmail.com. At sa mga nagtanong po sa akin, gusto magpadala ng kanilang suporta, pwede nyo pong ipadala yan sa GCash kung gusto nyo po. Kasi po kung sa may YouTube pa, matagal po at binabawasan pa yata ng tax. So pwede nyo po ipadala yan sa ating GCash account. So maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na suporta sa amin. Maraming salamat, Mogs. Thank you rin, Romel. Hanggang sa muli po, ito po si Romel Lopez kasama si Manny Mugato. Bukas po kita-kita ulit tayo dito lamang sa Wala Kayo sa Lolo Ko. Bye-bye!